Ano kaya ang mangyayari kung ang isang dambuhalang military superpower ay bigla na lang mabulak sa gitnang bakbakan? Ang sagot dito, hindi mo na makikita sa mga simpleng babala o sa mga formal na usapan ng mga gobyerno. Tapos na yung panahon na puro bantalang ang palitan ng mga bansa o yung mga babalang parang kagat lang langgam. Opisyal na itong nagwakas. Lahat ng mga patakaran tungkol sa paktitimpi, tinapon na sa basurahan. Wala ng mga sikretong negosasyon at wala na ring puwang para sa mga laro sa politika na nagpapatagal lang sa gulo. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng bagong kabanata sa kasaysayan ng modernong giyera kung saan wala ng silbi ang mga salita at ang tanging naiintindihan na lang ay ang baksik ng purong lakas. Ang paghihinte ay napalitan na ng mabilisang aksyon. Pero bakit nga ba umabot sa ganito kalalang punto ang tensyon? Ano ba talaga ang nangyari na naktulak sa isang higante sa militar na iwanan ang lahat ng nakasanayang patakaran at piliin ang landas ng pakawasak? Ang militar ng Amerika ay hindi na sumusunod sa mga lumang paraan ng pakikipaglaban. Ang huling nangyari ay nag-umpisa sa isang makinarya ng giyera na parang computer na walang pakiramdam kung mag-isip. Hindi na lang ito basta paganti. Isa na itong tuloy na serye ng mga atake. Ang sistemang ito ay ginawa hindi lang para manakot, kundi para burahin ng tuluyan ang ideya ng paglaban sa isip ng kalaban. Bago pa man maisip ng kalaban na sumuko o umatras, ang lahat ng gamit at gusali nila ay nakatakda ng maging abo. Ang plano NG Pentagon ay nakatutok sa isang bagay lang. Ang ubusin ang anumang kakayahan NG kabilang panig na makabangon pa. Ang reaksyong ito ay parang isang automatikong makina na walang emosyon at dudurugin ang anumang humarang sa kanya. Paano nga ba nagsimula ang ganitong klaseng malupit na planong ang pagpuksa? Himayin natin ng mabuti ang pangyayaring naging mitsang lahat na ito. Ang pagtama ngang isang piraso ngang sumabog na missile sa isang early warning aircraft na parang isang lumilipat na radar base ay hindi lang basta aksidente na pwedeng balewalain. Isa itong direktang pag-atake sa tinatawag na utak at magamata na Pentagon. Ang eroplanong ito ang sentro na lahat ng impormasyon, ang naguugnay sa lahat na tropa sa langit, sa lupa at sa dagat. Kapag nasira ito, kahit gaano pa kaliit, para mo na ring binulag ang buong hugbo sa isang napaka-importanteng oras. Ang ginawang ito ay itinuturing na pinakamatinding hamon. Sa mundo ngang makabagong teknolohiya sa militar, ang pag-target sa mga mata ang kalaban ay parang pag-imbita na rin sa isang todong giyera. Ito ang pagkakamaling hinding-hindi na mababawi pa. Para maintindihan natin kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, kailangan nating malaman ang totoong halaga ng isang early warning aircraft. Ang nga eroplanong ito ay nakakahalaga ng 4 na bilyong piso bawat isa at puno nga mapinakasensitibo at mamahaling gamit sa pagproses ng data na nagawa kailanman. Ang damingang info na kaya nitong iproses sa luplangang isang segundo ay daan-daang beses na mas marami at mas komplikado kaysa sa mga ordinaryong radar sa lupa, kaya nitong bantayan ang libu-libong target ng sabay-sabay mula sa sobrang layo at sinusuri ang nga banta bago pa man sila makalapit sa teritoryo. Ang galawin o dikitan ang eroplanong ito ay hindi lang basta pag-atake sa isang makina. Para na rin itong formal na deklarasyon gagiyera na magpapabago sa lahat. Ang paggalaw sa sensitibong bahaging ito ay parang pag-imbita sa galit ng buong sistema. Para mas madaling ma-imaginen ang sitwasyon, gumamit tayo ang isang simpleng halimbawa. Isipin niyo ang isang may-ari ang bahay na matagal nang naktitimpi. Kinandado niya ang kanyang nga pinto at tahimik na hinayaan ang ingay at panggugulong ng isang makulit na kapitbahay. Pero isang araw, kumuha ang kapitbahay na itong bato at binasak ang malaking bintana sa kanyang sala. Sa oras na mabasag ang salamin, ang lahat ng pasensya at pagtitimpi ay biglang mawawala na parang bula. Ang pinto na dati ay nakasara para umiwas sa gulo ay bubuksan na ngayon para harapin at tapusin ang problema ng tuluyan. Wala na ang mga rules ng pagiging mabuting kapitbahay. Ang pagbasag sa bintana ang nag-alis sa anumang limitasyon sa kung ano ang kayang gawin ng may-ari para maibalik ang ayos. Tumawid na ang kalaban sa linyang wala nang balikan. Dahil sa nangyaring ito, ang Estados Unidos ay formal na gumawa NG 180 degree
na pagbabago sa kanilang strategy. Mula sa dating doktrina ng containment kung saan ang goal lang ay panatilihin ang kalaban sa loop ng isang kontroladong lugar, ngayon ay destruction regime na. Sa bagong doktrinang ito, ang layunin ay hindi na lang basta pagpigil sa galaw, kundi ang tuluyang tapusin ang military life ng kalaban. Bawat building, bawat imbakan ng armas, at bawat linya ng komunikasyon ay target na para wasakin ng tuluyan. Ang ganitong pagbabagong pananaw ay nangangahulugan na wala ng puwang para sa kalaban na makabawi o mag-ayos ulit. Ang buong bigat ng teknologi at lakas ng militar ay ibubuhos sa kanila. Ano kaya ang itsura ng ganitong klaseng walang-awang pag-atake mula sa langit? Patunayan natin ito gamit ang mga eksaktong numero. Tingnan niyo ang desisyon ng militar na biglang dagdagan ang bilang ng mga strategic bomber aircraft sa base nila sa United Kingdom na umabot sa 23 unit. Ang pag-ipon ng ganito karaming heavy bomber sa isang lugar ay hindi lang basta pagpapakitang gilas para manakot sa kalaban. Isa itong malamig at kalkuladong plano para sa siguradong pagkatalo. Bawat eroplano ay may dalang sapat na karga para burahin ang malalaking military facility mula sa mapa. Ang 23 bombers na ito na sabay-sabay nakikilos ng mayos ay gagawang isang malawak na pinsala na imposibleng takasan. Malinaw ang mat ng giyera. Kapag ang ganitong dami ng firepower ang pinakawalan, ang chance na makaligtas ang mga target sa lupa ay halos zero na. Ang sikreto sa operasyong ito ay yung tinatawag nilang time-on o real-time time loop. Paano nga ba gumagana ang isang sistemang pag-atake na walang tigil sa loop ngang 24 na oras, 7 araw sa isang linggo? Ang mas strategic bomber na ito ay hindi sabay-sabay na lumilipat at bumabalik. Sa halip, nagpapalitan sila sa pag-takeoff, pag-atake, at pag-uwi sa isang cycle na swak ang timing. Habang ang isang grupo ay nagbabagsaang kargada sa target, ang susunod na grupo ay nasa arena at papalapit, habang ang pangatlong grupo naman ay nagpapagas na at nakakarga nga mga bagong armas. Ang paraang ito ay bumubuo nga isang tuloy-tuloy at walang hinto na daloy nga firepower. Wala man lang kahit isang segundong katahimikan para sa kalaban. Ang ulan ng apoy at bakal ay tuloy-tuloy na bumabagsak mula sa langit, kaya nakmumukhang impyerno ang lupa sa ibaba. Itong kakayahan na mag-maintain ng walang tigil na pag-atake ay mas pinalakas pa ng mid-air refueling technology. Hindi na kailangan ng mabomber na bumalik sa base para lang magpagas. May mga tanker aircraft na naghihintay sa mga ligtas na spot sa ere, handang maglipat ng libu-libong galon ng fuel habang lumilipat pa rin ang mga bomber. Sinisiguro ng network na ito na ang puwersa ng pag-atake ay hindi kailanman hihina dahil sa layo o oras. Isa itong logistical miracle na nagiging bangungot para sa kalaban. Ang bawat pack transfer ng gasolina ay nangangahulugan ng dagdag na oras sa tapat ng target, dagdag na mga bomba na ihuhulok, at dagdag na pinsala. Ang makinaryan na Pentagon ay umikot na parang orasan, kung saan bawat segundo ay may dalang bagong alon ng gulo para sa sinumang nasa ibaba. Kailangan nating alisin ang akala na may depensa pa sila. Dapat nating tandaan na hindi lang ito simpleng operasyon kung saan may isang eroplano na mahuhulog ng bomba sa pabrika tapos uuwi na. Isa itong sistematikong pagdurog at pagiling sa buong istruktura ng kalaban. Ang goal ay gawing abo ang lahat ng military facilities, command centers, at supply depots. Ang bilis at tindingam ga-attack ay ginawa para hindi bigyan ang kalaban na kahit isang segundong pahinga para tignan ang damage o mag-organisa ng counter-attack. Habang sinusubukan pa lang nilang patayin ang apoy mula sa unang atake, ang pangalawa at pangatlong alon ay bumabagsak na sa kanila. Ang buong defense system ng kalaban ay guguho dahil sa tindingang walang tigil na pressure. At hindi lang sa ere nangyayari ang lahat ng ito, kumusta naman kaya ang sitwasyon sa dagat? Silipin naman natin ang tindinga kapangyarihan sa karagatan. Isipin niyo ang lakingang pagpapadala nga 4 na carrier strike groups. Ang isang aircraft carrier lang ay sapat na para mapatumba ang isang maliit na bansa, pero ang 4 na makakasama sa isang rehiyon ay nagpapakitang lakas na halos hindi mo na maisip. Ang bawat carrier group ay binubuo ng mga cruiser, destroyer, at submarina na may dalang dandang Tomahawk missiles. Ang puwersang ito ay parang pader na bakal sa dagat na hindi matitinag ng kahit anong simpleng atake.
Ang presensya ng apat na lumulutang na siyudad ng digmaan na ito ay nagpapabago sa balanseng kapangyarihan sa buong Middle East. Ang dagat ay kontrolado ng isang panik at kahit anong barko ngang kalaban na susubok pumalaot ay agad na mamarkahan at wawasakin sa luplangang ilang segundo. Para mas madaling magets, isipin niyo to. Yung pagpapadala ng apat na aircraft carrier ay hindi lang parang nagdala kang pamalo sa kanto para makipag-away. Para itong pagpark ng apat na dambuhalang armored vehicle na nakaharang mismo sa lahat ng pinto at bintana ng isang bahay. Selyadong-selyado ang bahay. Walang makakalabas at walang makakapasok. Kahit langgam, hindi makakalusot sa sobrang higpit na bantay. Dahil sa diskarte na to na paikutan at ipitin sila, wala nang chance ang kalaban na tumakas o huminging ng tulong sa labas. Yung dagat na dati, nilang dinadaanan para sa negosyo at gamit, naging parang malaking kulungan na para sa sarili nilang militar. Paano kaya lalaban ang kalaban sa ganitong sitwasyon na wala ng kawala? Tingnan naman natin ang diskarteng kalaban. Yung tinatawag na mafia sa dagat ng Iran ay gumagamit ng kakaibang style gumagamit silang maraming maliliit pero sobrang bibilis na speedboat na puno ng pampasabog. Ang plano nila sa swarm tactic na ito ay paligiran at lituhin ang mga dambuhalang barkong pandigma dati na patunayan na talagang nakaka-stress at delikado ang ganitong paraan. Dahil maliit at mabilis ang nga bangkang ito, hirap silang tamaan ng maluma at malalaking kanyon ng barko. Bigla-bigla na lang silang susulpot kung saan-saan. Nahahanap ng butas sa depensa para mag-suicide attack. Itong guerrilla style sa dagat ay matagal nang nakpapasakit ngang ulo sa mga naval commander. Parang ganito yan. Isipin niyo ang libu-libong lamok na kumakagat sa isang dambuhalang oso. Kahit gaano pa kalakas ang oso, mainis lang siya at mahihirapang tepukin ang bawat lamok gamit ang malalaki niyang paa. Ganyan ang naramdaman ng mga malalaking barko noon kapag hinaharap ang mga swarm boat ng Iran. Pero siyempre, hindi tumitigil ang upgrade sa teknolohiya. Ngayon, hindi na kailangan ng oso na gamitin ang mga paa niya para pumatay ng lamok. Naglabas ang Pentagon ng bagong sandata na ginawa talaga para tapusin ang ganitong panggugulo sa dagat. Ano-ano kaya itong nga bagong gamit na babago sa labanan? Heto na ang pamatay na sandata laban sa mga gerilya. Ang F-35B Stealth Fighter Jets. Ang mga jet na ito ay astig dahil kaya nilang lumipat at lumapak ng patayo. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan ng mahabang runway. Pwedeng-pwede silang lumipat mula sa maliliit na dek ng babarkong nakakalat sa paligid. Hindi rin nakikita nagaradar ang F-35B. Kaya nakakapuwesto sila sa itaas ng hindi namamalayan naga kalaban. Mula sa itaas, binabantayan at kinukuhang mas stealth fighter na ito ang lahat ng galaw nga bangka sa ibaba. Nakakatakot ang dala nilang presensya kasi pwedeng umatake ang kalaban na hindi mo man lang nakikita. Gamit yung metaphor natin kanina, ang F-35B ay parang isang high-tech na pamatay lamok na nag-spray galing sa stratosphere. Mula sa sobrang tas na altitude, ginagamit ng F-35B ang mga advanced sensor nito para i-lock ang napakaraming target ng sabay-sabay. Nagpapakawala sila nga mga precision-guided missile na bumabagsak mula sa langit ng sobrang tumpak bago pa man mamalayan ng nga operator ng speedboat ng kalaban kung ano ang tumama sa kanila, sumabok na ang mga bangka nila. Wala ring silbi ang bilis at liksi ng bangkang ito laban sa missile na kasing bilis ng tunok at galing sa eroplanong hindi nila makita o marinig. Nadudurog na ang swarm tactic bago pa man ito makalapit sa malalaking barkong pandigma. Pero hindi lang F-35B ang nagbabantay sa dagat. Sa mas mababang altitude naman, nandiyan ang mga attack helicopter na nagsisilbing Grim Reaper o taga-sundo ng kamatayan sa dagat. Ang mga makinang ito ay lumilipat ng napakababa, halos dikit na sa tubig, habang naghahanap ng natitirang speedboat ng kalaban. Balewala ang bilis at liksing na magabangkang ang Iran kapag hinarap na ang mga helikopter na ito na kayang huminto sa ere, umikot ng mabilis at magpaulan ng bala gamit ang kanilang mga chain gun at Hellfire missile. Isipin niyo na lang ang takot na mararamdaman ng kalaban
Bigla na lang sumasabog at nagliliyap ang mga bangka sa paligid nila, pero wala silang makitang kalaban sa radar dahil nagtatago ang mga helikopter sa likod ng mga alon at ingay ng dagat. Isa itong uringang pangangaso kung saan talagang walang takas ang kalaban. Para i-summarize, ang sitwasyon nega labanan ngayon. Ang dagat na dati ay ginagamit ng Iran para mangipit, yung lagi nilang pananakot na isasara ang Strait of Hormuz para paralisahin ang ekonomiya ng mundo ay nagbago at naging isang malaking bitag na nagkulong sa kanila. Mismo, ang kipot na dati nilang hawak ay puno na ngayon ng mga barkong pandigma na handang sumupil sa anumang galaw. Ang makamaw ng kanilang guerrilla force sa dagat ay hindi man lang makadikit sa kalaban, habang ang sarili nilang ma-weak point at tago na pasilidad ay tuloy-tuloy na binabayo ng mga atake mula sa langit at dagat. Ang strategi na ginamit nila para takutin ang mundo ang siyaring naging kadena na nagtali sa kanila. Paano nga ba nakamali ng ganito kalaki ang isang bansang kilala sa kanilang mga taktika? Ang pangunahing aral dito ay malinaw at medyo nakakatakot. Sa modernong panahon ng giyera, ang tapang ng nga sundalo, ang dedikasyon sa pinaglalaban, o ang paggamit ng mga kakaibang guerrilla tactics ay guguho lang kapag itinapat sa napakalaking agwat sa firepower at teknolohiya. Hindi na nadadaan ang laban sa damingang tao o sa lakas ng loob. Kapag ang kalaban ay kayang makita ang bawat galaw mo mula sa kalawakan, at kayang makpaulan ng mga misayla ng sobrang tumpak mula sa daan-daang kilometrong layo, nagiging balewala ang anumang paglaban sa lupa o sa dagat. Ang teknolohiya ay gumawa ng harang na hindi kayang lampasan ng basta determinasyon lang. Ang giyera ay naging isang malamig na kalkulasyon na lang ng lakas at distansya. Ang huling mensahe na dapat nating tandaan ay ito, ang sobrang pagtitiwala sa pwesto niyo sa mapa gaya ng pahawak sa isang maliit na kipot ay nawi sa isang maling galaw na nagpabago sa tadhana. Ang maling desisyon na banggay ng isang superpower ay nag-activate sa pinakamalakas at pinakamatinding puwersa ng militar sa buong mundo. Sa isang iglap lang, naselyuhan na ang madilim na katapusan ng buong network nila. Sa usaping geopolitics at modernong giyera, ang mga pagkakamaling dalangang sobrang yabang ay hindi lang binabayaran ng salita, kundi ngang pakawasak ng lahat ng naipundar nila. Ang pangyayaring ito ay mananatiling babala sa kasaysayan tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag ginising mo ang isang higante. Salamat sa panonot ang isa pang malalim na pagsusuri dito sa Dunong Fact hanggang sa susunod nating pagtuklas.